Ayan po, at nagtitrending na po ngayon yung balita, kaliwat ka ng balita na ngayon na itong si Tambaloslos ay kinuyog ng mga taong bayan at ginapos. Ayan po, at bago po yan ay siyempre unahin ko po muna itong aking mga subscribers, mga followers at mga viewers na ipaabot itong aking mapagpalang pagbati sa kanilang lahat, sa inyong lahat. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas siyempre sa lahat ng uri ng kapahamakan. At maya lamang po natin itatapik yon dahil gusto ko pong unahin lahat itong aking mga subscriber. Ito po ang mahalaga sa akin. Sila po ang importante sa akin kasi sila naman yung nagtiyatsagang manood dito sa walang walang kapinta-pinta kong vlog. Hindi po ba? At yun na nga po, at doon naman po sa mga nag-subscribe ngayong araw na ito, ay bagamat hindi kagaya kahapon na marami, pero marami pa rin po. At dahil po dyan ay itinataas ko rin po ang batong ito. Ayan po, ito yung bato. Yan. Tinataas ko rin po ang batong ito para dumaloy din po sa inyo ang swerte doon po sa lahat ng mga subscribers ko. Ganon din po itong mga bago nag-subscribe sa channel natin, ay ito po ang aking itinataas para sa inyong walang katapusang swerte. Ayan, at sana po ay dumaloy na po sa inyo talaga ang swerte. At doon naman po sa may mga sakit ay yung mga nagko-comment po dyan, actually po may mga itinuro na po ako dyan na mga hindi po gamot yung mga itinuturo ko, kundi yung huwag na lang madagdagan yung inyong mga sakit. Ang ibig ko pong sabihin, kagaya po ng itinuturo ko dati pa ng COVID-19, yung asbong ng sampalok para hindi na pumasok sa inyong respiratory ang virus, ayun po. At ganun din po itong mga darating pa na mga dilubyong ito, tinuro ko na rin po sa inyo yung kalamansi at saka sili. At nag-demo pa po ako rito, kaya mapapanood din po yan. At doon naman po sa may mga sakit na ay nandito naman po ako para ipagdasal kayong lagi na sana yung mga sakit ninyo ay malipat na dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at kung kayo po ay malapit lang po dyan sa mga halimbawa, kung saan mang farm kayo malapit, kung wala man po kayong tanim na saging, ay makihingi na lang po kayo dyan sa may mga tanim na saging. Yun pong tabasin nyo po, yung putulin nyo po yung puno ng saging, tapos ukaan po ninyo yung gitna, tapos sakluban nyo po ng plastic. Kinabukasan po, balikan ninyo, yun pong naipon na tubig doon ay sip-sipin po ninyo, kaya po magdala kayo ng straw. Yun po ang palagi ninyong gawin. At para hindi na po madagdagan yung inyong nararamdamang sakit at magiging maaluan na po ang pakiramdam ninyo. Ayan, marami pong benepisyo itong aking tinuturong ito. So yun po, at sana nga ay gumaling na po yung may mga sakit. Yun ngayon, at ngayon po mayroon ulit tayong tatalakayin dito na sandali lang po, at hanapin ko. Ayan. Sandali lang po ito. At siya po pala doon po sa nagturo sa akin, di po ba yung sinasabi kong namatay na ako at nilagay ako doon sa basement ng hospital.
ay hindi ko mabanggit-banggit dito kasi talagang hindi, bagamat nasa dulo ng dila ako, ay ito po, napakarami po yung nag-comment dito na morgue daw po yun, morgue. Ayan. Kaya salamat po sa inyong lahat at pagpalain nawa kayo ng ating poong may kapal. At tama po, ayun po, yung ulitin ko lang po, nung ako'y namatay, 1 linggo po ako nilagay na po sa morgue, naka-pressure po ako doon, at pero ito ngayon ay buhay pa rin po ako. Doon po sa nagtatanong kung inimbalsam mo daw po ba ako, hindi po inimbalsam mo yun. Pagka namatay ka po sa hospital, ay dadalhin ka lang po sa basement nila, doon sa morgue nila, ipipressure ka lang po, hindi nila saklaw po yung pag-iimbalsam mo. So hindi po ako na-imbalsam mo nung time na yun, nilagay lang po ako doon sa morgue or sa pressure. Ayan po. Maraming salamat po doon sa mga nag-comment dito na morgue po. Kaya talagang aliw na aliw ako at talagang tuwan-tuwa ako dahil talagang sumusubaybay itong aking mga followers or subscriber dito sa ating walang kakwenta-kwentang vlog. Ayan. Ito po ay pasadahan ko, bago lang po tayo pupunta doon sa itong si Tambaloslos ay kinuyog po ng taong bayan at ginapos pangaraw po. Ayan, daw. Okay. Dito po tayo mapunta kay Mary Jane Tabuada. Yan o, Mary Jane Tabuada. Yan po, Mary Jane Tabuada. Ay siya po yung actually nalimutan ko lang po i-discuss to kahapon pa po ito. Ay nagpadala po siya ng 50 pesos. Ayan o, 50 pesos po. Yan yung sinasabi po nila, mga pakape, mga pakulay, yung mga ganun po ba. So siguro po itong si Mary Janet Tabuada ay hindi po niya na panood siguro yung sinasabi ko na hindi po ako tumatanggap ng mga ganito. At pasensya na po at bagamat salamat na rin po. Salamat po sa inyong pag-i-effort na magpadala ng ganitong halaga. Pakulay ang tawag po nito dito sa marami, pakulay daw po or pakape. Marami po silang version dito eh. Yan po, ulitin ko lang po si Mary Jane Tabuada. Ayan, si Mary Jane Tabuada po ay nagpadala po sa atin ng 50 pesos. Ayan, 50 pesos po. So, Miss Mary Jane, kung siguro hindi mo napanood yung may diniscuss po ako dito na may nagpadala rin po ng ganyan dito ay alam niyo po ba, walang hanggan din na pasasalamat ko sa inyo. Pero hindi po sa pang-iinsulto ay pwede niyo pong bawiin na ito. I-cancel niyo at para po, wag na po sa akin. Wag na po kayo magpadala sa akin ng ganyan dahil sapol naman po sinasabi ko sa inyo na kahit kailan po ay hindi na po ako mangangailangan ng pera. Kahit sa buong buhay ko, kahit mabuhay pa man ako ng 1,000 years at kahit pa magkaasawa ako ng 100 o 1,000, hindi ko na rin po kailangan ng pera. At katunayan, kung inyo pong nasusubaybayan yung aking mga videos dyan, ako lang po siguro yung nagsabi na maging yung tuloy-tuloy na pagbibigay sa akin ng Panginoon ng blessings, tinatanggihan ko na po at sinasabi ko po rito harap-harapan sa inyo na Lord, stop mo na po yung pagbibigay ng blessings sa akin, bagkos idiretso mo na pong ibigay dito sa lahat ng mga subscribers ko. Kaya po hindi na po kailangan na magpadala kayo ng mga ganyan, mga pangkapi daw ko, no, mga pakulay na yan. At bagkos ipunin nyo po at padala nyo lang po sa inyong mga kamag-anak or what. Ayan po 50 pesos, makakabili na po sila ng pandyan. Marami na po silang mabibili dyan. Kumbaga, dyan sa 50 pesos. Mahalaga po sa atin ang pera. At ako po mismo ang nagtuturo sa inyo na bawat sintabos po ng pera ay pakaingatan ninyo, pahalagahan ninyo dahil napakahirap po maghanap ng pera. Okay lang po sana kung medyo kayo yung pinalad na daanan at mabigyan kayo ng swerte ng
Hindi ko malaman kung nilalang nga ba yung kagaya ng nangyari sa akin. At ngayon nga po ay bagamat lagi kong sinasabi yan na hindi ko na po kailangan ng pera, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay ng blessing sa akin ng ating Panginoon. So siguro po ay masasabi ko na sa lahat po ng tao na mapapanood ninyo, lalo sa social media or maging dito sa mga politiko, wala pong nagsabi yan na hindi na nila kailangan ng pera. Gaya ako lang po ang nagsasabi niyan. So ano pong ibig sabihin? Ang ibig pong sabihin niyan, kontento na po ako. Actually, hindi lang po ako kontento, sobra-sobra na po yung biyayang binigay sa akin. So wala po kayong maririnig niyan sa dito sa mga politiko o sa ibang tao na, Lord, stop mo na yung pagbibigay ng blessing sa akin. Wala pong nagsabi niyan, ako lang po. Kahit nga butid-tid na itong mga politiko natin ay tuloy pa rin yung pagnanakaw nitong mga gunggong na ito, mga anay na ito sa lipunan, tuloy-tuloy pa rin po yung pagnanakaw nila. Wala silang kakontintuhan dahil nga po uhaw na uhaw po sila. At yung pong mga pera kasi na yan na napupunta sa kanila, may mga pagkademonyo na po yan. Kaya wala po silang kakontintuhan. Hindi po kagaya nitong mga dumarating sa akin na blessings ay talagang natural, organic po ito na galing po sa Panginoon. Kaya yun po siguro ang pakiramdam ko na alam ko po sobra-sobra na para sa akin. Kaya gusto ko sa lahat ng mga subscriber ko ay ibigay na sa inyong direkta ang blessings na dapat na ibigay pa niya sa akin dahil hindi ko na po talaga kailangan. So ayun po at yun po kahapon ay nag-umpisa po tayo na mag-raffle na naman po doon sa John Birana Vlogs nung pagbibigay po natin ng 10,000 piso doon sa dalawang mabubunot natin tig sa 10,000 piso po at yan po ay part 23 na po. So mamaya pong tanghali ay i-upload ko dyan yung pang part 24. Sana po yung mabunot ko dito ngayon sa timba na pangalan ninyo, sana po yung talagang nangangailangan na. Pero lahat naman po kayo, sigurado ako mabubunot po kayong lahat kasi hindi naman po ibinabalik ko lang po yung mga pangalan ninyo dyan Pero yung pong mga nabunot na, siyempre hindi na. Doon na lang po kayo mapapasama sa grand prize na 1.5 million na sarili ko pong pira yon. At hindi po pira ng YouTube yon. Dahil yung pira ng YouTube channel na ito ay sa inyo rin po mapupunta. Dahil yun po ang mababasa nyo naman po dyan sa description itong YouTube channel natin na this YouTube channel is just for helping poor people. So, yun po. Para ano pa nababawasan ko yun? Hindi po. Wala pong kabawas-bawas yan na sintabos. At yan po ay nasa 3 million mahigit na po. 4 na taon na po yan na sumusuldo tayo. At yan po naipon. At yan po ay ibabalik ko lang din po sa inyo. Kaya po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV at saka doon sa John Birana Vlogs, mag-subscribe na po kayo. At picturean nyo po yung inyong katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa dalawang channel na ito at isend nyo po sa Tareck Hassan Mirza. Ayan po. Pero ang hindi ko po maintindihan, bakit ba tanong pa rin ang tanong na hindi raw ma-search yung Tareck Hassan Mirza. Di po ba sinasabi ko naman po dyan na doon sa John Birana Vlogs, panoorin yung part 1, part 2, part 3, nandoon po lahat ang detalyado po yun na sinabi ko kung saan po kayo magsisend at kung ano po yung spelling ng Tareck Hassan Mirza. At isa pa po, yung may nagsasabi rin dito, nagko-comment na hindi raw sila makapag-subscribe sa Tareck Hassan Mirza. Hindi nga po kayo makakapag-subscribe dahil hindi naman po YouTube channel yon. Yan po ay Facebook. Yung Tareck Hassan Mirza, Facebook po yan. So, hindi nga kayo makapag-subscribe kasi nga hindi naman YouTube. Dito po kayo mag-subscribe sa Birana Live Studio TV. Ito po yung YouTube. At saka yung John Birana Vlogs, yun po ay YouTube. So, at saka yung sasabihin yung araw-araw kayo nagsusubscribe, hindi po totoo yun.
Pwede siguro sabihin nyo, araw-araw kayo nanonood, pero hindi araw-araw mag-subscribe kasi minsan lang po sa buong buhay ninyo mag-subscribe. Isang bisis lang po yung mag-subscribe, hindi na po nauulit yun. Kaya wag nyo pong sabihin na araw-araw kayo nag-subscribe. Ano? Doon po, ganun lamang po yun eh. Nakakarindi lang po kasi dahil araw-araw ako nakakabasa ano ba yung spelling ng Tariq Hassan Mirza at saan daw ba matatagpuan? Nandyan po sa Facebook. Ang spelling po ng Tariq Hassan Mirza ay nandun po yan sa John Birana Vlogs at panoorin yung part 1, part 2, part 3. Detalyado po yun. Ano ka ba? Re-reglahid ako sa inyo. Mariusi, paulit-ulit po yan eh. Naku, talagang kukurutin ko na yung mga paulit-ulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, kaya lumuluwang yung ko, yung noo ko. Dahil sa inyo. Hindi dito sa mga subscriber ko. Kasi itong subscriber ko, alam na po nila yan. Una, matatalino po yung mga nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Wala po akong subscriber na ing-ing. Wala rin po akong subscriber na bugok. Lahat po yan matatalino. At isa pa, magaganda at mga gwapo po yan. Wala kayong makikitang kasing ilong nitong vlogger na walang ibang ginawa kundi tirahin si President Duterte at si Pastor Kibuloy, na kung saan itong vlogger na ito na malapad ang ilong, na kasing lapad ng ilong ng baka, ay 15 years pong pinakain niya ni Pastor Kibuloy. Tapos ngayon ganun-ganun na lang kung bumatikos kay Pastor Kibuloy. Ganyan po talaga. So again, inuulit ko lang po, kung gusto niyo pong tumalino, wala po kayong gagawin kundi pindot ang subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Parang awa nyo na, kasi nakakalbo na po ako. So hindi naman nakakalbo, kundi lumuluwang lang yung noo ko dahil sa konsumisyon. Araw-araw po ay nakakabasa po yung sekretary ko at pino-forward naman po ng sekretary ko dito yung mga comment na ganyan. Yun po. Tariq Hassan Mirza, hindi po Facebook. YouTube, hindi po YouTube kundi Facebook po yan. At doon po sa Messenger ng Tariq Hassan Mirza, doon nyo po send yung inyong katibayan na nakapag-subscribe kayo para mamaya po alas 12, panoorin nyo po yung John Birana Vlogs Yung pong mga subscriber ko rin dito sa Birana Live Studio TV, yung medyo kan lang naman, pero yung mga mayayaman na po na mga kwan, ay pwede na kayong huwag sumali dahil alam ko hindi nyo na rin kailangan dahil 1.5 million lang naman yung aking ibibigay sa grand prize. Ibig sabihin ko po yung mga medyo kapos nating subscriber, yun po, ina-advisean ko po kayo na mag-subscribe kayo doon sa John Birana Vlogs at para masali po yung inyong pangalan doon sa timba. Ano ba yung timba na sinasabi ko? Ito po kasi yung ito po yung mga timba. Yan po, punong-puno po yan ang mga pangalan. Yun po yung sinasabi ko na kapag ka nag-subscribe kayo dito sa dalawang channel ko, screenshot ninyo, isend nyo ang katibayan sa Tariq Hassan Mirza para mailista na kayo ng sekretary ko at mailagay na po kayo dito sa timba. Mailagay na po, may sulat na po dito yung mga pangalan ninyo. Ano po? Para lang po, ito naman po kasi nga pamimigay ko ng 10,000 katuwaan lang po hanggat hindi po natin nare-reach yung 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV. Pero once po na tumungtong sa 150,000 yan, which is county na lang po dahil 121 na tayo eh. So ibig sabihin 29,000 na lang ay maggugo na tayo doon sa 1.5 million na grand prize. Ayan. So sana po ay maintindihan yung aking explanation. Ganon din, kung hindi nyo alam, yung Tariq Hassan Mirza, doon po sa John Birana Vlogs, doon po sa part 1, part 2, part 3, nakadetalye po lahat dyan kung ano po yung dapat nyo gawin. Ano po? Para naman medyo dito sa mga araw-araw ko nababasa, parang
Gusto, parang rireglahin ako sa inyo eh. O ayan po, at pupunta na po ba tayo doon sa topic na itong po si Tambaloslos ay kinuyog nga po ng mga taong bayan. At ito naman po ay hindi ko po kita ng mismong mata ko. Mayroon lang po sa akin nag-send yan na ganun nga daw po, ibinalita lang po sa akin. So yun po ay tatawagin na lamang po natin at itago natin sa pangalang Pulang Bayawak. Ayan. Kung si Maharlika ay may puting ahas, ako naman po ay mayroong pulang bayawak. So yan pong information natin na yan ay galing po yan sa aking pulang bayawak. So yun po. At sigurado ako, kung dito ngayon ay nagsabi ako na ganyan, ay sigurado kukuyogin na naman ako ng sasabihin fake news. Kasi unang-una, wala naman silang alam sabihin kundi fake news, hindi ba? Yun nga wala ako sinasabi eh. Wala pa ako sinasabi. Ay sinabihan akong fake news, wala pa ako sinasabi. Ay ano pa kaya ngayon? May sinabi ako na si Tambaloslos ay kinuyog ng taong bayan at yan po ay nagtitrending na ngayon. Kung ano man pong kadahilanan ay hindi po natin alam hanggat hindi po tayo nakakapag-interview doon sa lugar ng pinangyarihan. Ayan po, at kulang din po yung information na binigay sa akin, kundi ang direktang sinabi, kinuyog ng mga taong bayan at ginapos. Yan po ang pagkakasabi sa akin. Okay, mapunta naman po tayo dito sa pulburon video na yan kung bakit ipinakita dyan sa TRICOM sa Kongreso yung pagsisinghot nitong si Bangag. Ganito lang po yan. Matagal na po kasi natin naririnig yan. Tingnan nyo ha, matagal ko nung naririnig na dyan sila nagbabangayan na. Pero hindi ko po ibinabalita yan kasi sabi-sabi walang direktang nagsabi sa akin. Naririnig lang po natin sa iba. Yan po itong si Tambaloslos at saka si Bangag ay nag-aaway na at saka itong si Butod. So ngayon, dahil dito sa pulburon video na yan na kung saan ay isang taon na yan at medyo natutulog na nga yung issue na yan, parang binuhay. Dahil ang plano nitong tikbalang na ito ay tuloy pa rin yung plano niyang maging presidente. Itong si Tambaloslos na tikbalang. So ang magiging siste, kaya lang pinalabas yung pulburon video na yan dahil tingnan nyo ha, isipin nyo, hindi ba't mayroong impeachment kay BP Sara ngayon? Na talagang, yan ngayon binayaran nila ng 150 million bawat congressman na pumirma sa impeachment ni Sara. Ang iniisip nila, nitong si tikbalang, ma-impeach si Sara. At ngayon, pag ipinalabas yung pulburon na yan, isusunod na ma-impeach itong si Bangag. Or kung hindi man ganon, ay ibibigay kay Tambaloslos or kay Tikbalang yung posisyong presidente. Kasi kung hindi na po nagpapangsyon ang ulo ng isang presidente dahil lusaw na, dahil dito sa climate change, na kung saan sunog na yung utak dahil sa climate change, ay ang pwedeng umupo na maging presidente ay Senate President. Ngayon, itong Senate President, sisiguraduhin ko hindi yan. Unang-una, ayaw ko na lang pa magsalita rito kung ilang bilyon. Pero hindi lamang po yung 5 billion na inaprubahan nila dyan sa Senado. Hindi po ba yung ang chairperson po dyan si Grace po? Dahil sa 5 billion na ibinigay sa kanila nitong si Tikbalang ay umuki na sila doon sa blanco na vice cam na yan.
At yan po yung ngayon niyang usapin dyan sa Supreme Court. So, ibig sabihin ko na pagbigay itong si Tikbalang ng 5 billion dyan, pwede pa siyang magbigay ng mas malaki pa dito kay Makata. Ako nagsasalita ay dire-diretso. Di ba? O yan. At siya ngayon ang magiging presidente. Para po malaman ninyo, wala na. Away-away na po ito. Away-away na po sila dyan. O, yan po. At ngayon, aywan ko kung ano pong nangyari. At yan po ang aking kukulitin yung aking puting bayawa kung ano na pong nangyari doon sa kinuyog na araw. Ay sana, yung pagkuyog ay tinuluyan na. Para wala nang salot din sa lipunan. Sa totoo lang po, ito, tumanda na po ako ng ganito. Wala po akong nakita doon sa mga nauna pa na administration na ganito katalamak ang nakawan. At ganito karami yung mga kababayan nating mga walang masaing at gutom na gutom. Ito lang po yung administration na walang pakialam dito sa mga kababayan natin. Ngayon, kung ikukumpara ko, sabi ko nga, kung ikukumpara ko sa lahat ng nagdaang presidente, maging dito ngayon kay Bangag, at itong si President Duterte, wala sa kalingkingan nitong mga bangag ng mga presidenteng nagdaan at saka ito ngayon, dito kay President Duterte. In short, sa madalit salita, walang pinakamahusay at walang mapagmalasakit na presidente maliban kay President Duterte. Yan po ang tandaan ninyo. Kaya naman po, itong bagamat nasa dahig siya ngayon at nakakalungkot dahil kinidnap nga itong mga aswang na ito at mga tikbalang na ito, ay lahat po ng kanyang mga inendorso na kanyang mga senador ay suportahan po natin. At lahat naman po ng mga senador diyan sa kabilang partido, sa Bangag partido, wala po, wag na po kayong magkuan. Kung kuan po, wala po, wag niyo nang build upan yan. Tama na po yung kay inendorso ni President Duterte. Sino ba ang mga matino ngayon na nandyan? Mayroon dyan, senador. Di ba bulgar na bulgar yan yung 100 million na inismagler niya dyan sa Bureau of Custom. Mayroon naman dyan mga kandidato na ni-rape na nila, pinagtulong-tulungan nilang rapein, pinatay pa nila. Di ba? Siguro naman alam niyo yan. Hindi ko na kailangan sabihin pa rito. Alam niyo yan. Ang bilis lang po kasi natin makalimot eh. Pero kung inyo pong tatandaan lang, ay hindi po niyo makakalimutan yung mga pinaggagawa nitong mga animal na mga naunang mga politiko na yan. Yan po yung mga demonyo. Yan po yung mga talagang mga criminal na mga politiko. Dahil hanggang ngayon, ang dami-dami nilang pangako na mga buwaka na ito. Paulit-ulit na lang yung mga pangako ng mga animal na ito. Pero puro pangako. Dati mayroon pa akong narinig dyan. Nakapagkasya raw ang nanalo. Lahat ipasisiminto niya ang kalsada. Maging yung mga lubak-lubak na mga mukha, pasisiminto niya. Ay bakit itong sinuli ni Castro katagal na yan, hindi pa nila pinapasiminto yung mukha niyan, ay bukbukin ang mukha niyan. Puro ganyan ang pangako. Wala na kayong marinig. Kaya sinasabi ko nga rito, pag dito sa amin, ulit-ulit ko na sinasabi to, dito sa amin pumunta yung mga yan. Tatabtabin ko mga nguso niyan at pauwiin ko dyan sa Manila na wala ng mga mukha yan.
Ulit-ulit tumanda na ako, sabi ko nga, grabe, yun at yun pa rin ang sinasabi nitong mga, ang linyahan nitong mga animal na ito. O yung Tolentino, okay sana yung Tolentino. Ang problema lang, parang paro-paron nga. Hindi naman nanalo mag-senador yan dati kung hindi tinulungan ni President Duterte. Ngayon nandiyan siya sa bangag slate. Oh. Dahil wala na sa posisyon si President Duterte, iniwan na. Talagang hindi ko malaman to, abogado pa yan, ha? Anyway, at yun lamang po. At ngayon, sa huling pagkakataon, sigurado ako, itong mga basher ko, bigyan natin ng bigyan natin sila ng importansya. Ano sa tingin nyo, mga bashers ko, doon sa binalita ko na itong si Tambaloslos ay kinuyog ng mga taong bayan at ginapos pa. Ano masasabi nyo doon? O adi, alam ko na sasabihin nyo dyan, i-comment nyo dyan, fake news ka, fake news ka, fake news ka. Simba, kumyar. So maraming salamat po. At yung pong gustong manood doon sa mamayang alas 12 na i-upload ko sa John Birana Vlogs, doon po sa ating raffle, manood po kayo. At para mag-subscribe na rin po kayo doon. Maraming salamat po. At mahal na mahal ko po kayong lahat.